Ano ang pwedeng gamiting alas ng mga Duterte camp dito? Hahabulin nila ang mga Duterte sa ibang pamamaraan. Ano ang magiging tingin mo papel ng disinformation dito? Tingin ko ang task ng mass movement sa ngayon, itulak pa itong mga investigations on corruption. Hindi tayo dapat malansin ng mga paiyak-iyak expressions of outrage ng president because they knew all along. Magandang umaga mga kababayan, mga kaibigan. Ito po ulit si Kaloy Conde para sa isa namang episode ng Open Talk. Mabilisan lang ito. At kasama po natin ngayong umaga ay si Teddy Casino, yung chairman ng Bagong Alyansang Makabayan na harinawa ay magiging paborito natin sa programa na to. At marami tayong pwedeng kunin sa napakataba niyang utak tungkol sa mga pangyayari sa Pilipinas. So Teddy, magandang umaga. Salamat sa pagpaunlak. Gandang umaga, Kaloy. At pareho yata tayong bitin ng tulog. Oo nga kahapon, although medyo maaga naman natapon. Kaya lang, ito yung gusto kong pag-usapan natin yung tungkol, yung tingin mo dito sa nangyari sa Senado, tsaka mga implication nito Kasi, di ba, hintay na hintay, marami sa atin naghihintay, anong mangyayari? Si Ping na ba ang magiging Blue Ribbon? Si Risa ba ang magiging Mm. Blue Ribbon? Yung mga ganong klaseng pag-uusap. Although lumabas na naman na si Ping Lacson nga magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero ang mas matindi dito nga, yung nagkaroon ng reconfiguration na naman yung Senado, no? Mm. As you know, nawala na si Chis Escudero, forthwith, tinanggal siya. Pinalitan ni Tito Sen, no? So, anong tingin mo dito sa nangyari ngayon kahapon sa Senado? Alam mo, ang daming layers eh. Kung paano natin uunawain itong mga nangyari sa Senate kahapon. Una, of course, yung pinaka-obvious, yung layer ng itong malakas na push against corruption. Talagang itinulak niya na ang Senado nag-iimbestiga ngayon itong mga ghost projects, itong mga flood control. And tingin ko maganda na na ng mga contractors doon kasama na si Diskaya yung kanilang operations. Mhm. So yun, tingin ko yun, forced ang Senado, pati ang Kongreso to investigate because ang taong bayan naniningil eh. At malaki ang naging papel ng Senado at ng Kongreso dito sa mga insertions, yung pag-formulate mismo at pag-approve ng budget. Kaya yun, that's one way to look at it. At talagang ang daming bombang pinasabog. Mhm. Although kahit Lalo na na medyo limited ng konti kasi nga may medyo limited pero bomba pa rin yun. oh. And the next yung challenge nga dyan sa susunod. Ano detalye? Magkano ba talaga? Anong project ba? No? So yan, pero that's one way to look at it. Another way to look at it is yung labanan sa pagitan ng Kongreso at ng Senado. Ilang weeks na yan nagbabatuhan ng putik yung dalawang kapulungan. And I think for Chis Escudero, ito yung kumbaga pinakahataw na niyang Mhm. patama sa Kongreso. Because alam naman natin, malaki ang papel ng House leadership sa tinatakbo ng investigation na yan. And the fact na pinabanggit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Oo. ni Zaldico, although again, wala namang silang direktang sinabing binigyan nila ng pera, kahit sabihin mong hearsay yan, na kinuwento lang sa kanila ng congressman anong taga DPWH, pero idinawit na sa isang formal investigation si Speaker Romualdez at saka si Zaldico. At nung nag-speech si Chis Escudero, yung kanyang farewell speech, pinagmalaki niya yan na finally nabanggit na yung mga hindi dapat nababanggit. So that's another way of looking at it, yung awayan sa pagitan ng House at ng Congress, ng House at ng Senate, particularly si Martin Romualdez at si Cheese. Nagsimula pa yan, panahon pa ng impeachment, etc., Of course. etc. And of course, sa BICAM. Third layer, sabi sa'yo, maraming layers to. Marami nga pala, oo. Pangatlong layer dyan, yung awayan ng Duterte at Marcos. Yes. Kasi
ang naging resulta ng unang nabanggit natin yung pagtanggal ni Chis Escudero as Senate President. At ang nangyari, ang nakasama niya ngayon ay yung Marcos Block, yung Duterte Block. At ang Mhm. nag-majority na ngayon sa Senado, yung mga pro-Marcos. So yun, another layer yan. At syempre dyan, palagay ko, malaki, of course, sa any change of leadership, may papel ang Malacanang dyan. Of Pero course. tingin ko, baka hindi na effective si Cheese na magdadala ng interest ng mga Marcos dyan because of his credibility problem. Dahil nga lumalabas, funder niya mismo, contractor, pinakamalaking donor niya, contractor. At mukhang maraming naiinis din sa style ni Marcoleta sa Mag- Blue Ribbon. So maraming ano yan, maraming mga alingas-ngas. So siguro naisip din ng Malacanang, baka mas effective si Tito Soto ang mag-lead na ng Senado. Mhm. Kung titingnan mo, the Marcoses gained an upper hand here, and Mm. in fact consolidated their hold on both houses of Yes. Congress. So regardless na binanggit si Martin Romualdez doon, na sabi mo nga wala naman talagang detalyeng sinabi, ano. Pero ang isang ano dito, ang isang epekto obviously nito is yung nga yung third layer mo kanina, yung bangayan ng mga Marcoses at saka mga Duterte. Kasi kung titingnan mo ngayon yung configuration ng mga Senado, ang pinaka diehard talaga dun sa Siyam yata na nasa minority ay mga talagang mga Duterte. And in fact, yung dalawang Villar lumipat. You would expect them na manatili sila sa block ng mga Duterte pero lumipat Mm. sila, no? Um, ang isa sa mga impact ito, apart from na mahihirapan na ngayon ang Duterte block, ang Duterte camp na impluwensyahan kung ano man yung gagawin ng Senado moving forward, yung mayroon pa dito yung issue ng impeachment. With this new Mm. configuration, you think that will be, revived? Naka-archive ngayon yung impeachment, and what are the possibilities na gagamitin ito ni Tito Sen at sa mga majority niya na isa na namang, kumbaga, itutuloy nila yung mga naudlot. Well, nakadepende yan sa magiging decision ng Supreme Court. Okay. Palagay ko, pag binaliktad ng Supreme Court ang kanyang sarili, naturally, obligado ang Senado na i-hearing yan, and with Soto at the helm, posibleng matuloy nga ang trial. Pero Y- sa ngayon, batay na rin sa naging desisyon ng Senado last month, ang bola niyan ay nasa Supreme Court. okay. But tandaan natin, ang may ayaw ng impeachment ay si Bongbong Marcos mismo. And Okay. in fact, President Chis Escudero was following yung wishes ni Bongbong na wag nang ituloy yung impeachment. So actually, ano naman loyal naman si Chis, sinunod niya lahat ng gusto ng Malacanang, whether it was the budget or the impeachment, but hindi na siya effective eh. So kailangan maghanap ng ibang um, maghanap ng ibang pawn ng Malacanang, and Tito Soto fits the bill. Pero I don't think he will go against the wishes of Bongbong na wag na muna ituloy impeachment. I think hahabulin nila ang mga Duterte sa ibang pamamaraan. Baka dito sa corruption investigations. Kasi alam naman natin na kung corruption ng pag-uusapan, eh kasing lala o baka mas malala pa ang ginawang corruption sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. At si Ah, Pulong Duterte ang nangunguna dyan with his 51 billion in yeah. infrastructure projects. Hindi Ano pa you think ito nauulat yung yan. you think ito yung mga tipong kasunod na mga mangyayari dito na very very possible? Posible. Alam mo, kahapon, doon sa investigation sa corruption, kitang-kita din doon yung awayan ng Marcos at Duterte. Kasi si Diskaya, ang nilaglag niya lahat, puro mga alyado ni Marcos. Marcos. Mm-mm. Walang senador at walang Duterte personalities. I am expecting na sa susunod ng mga hearings niyan, lalabas din yung kabila naman, yung mga pangalan naman ng mga Duterte. Ah, Ngayon, ang Diskaya, hindi ko alam paano lalaro ang mga Diskaya dyan because baka hindi nila in-expect na the next hearing, hindi na si Marcoleta ang mag-chair at baka mag-iba ang ihip. Mm. So,
hopefully, maobliga silang ilantad na rin sino yung iba pa nilang mga kliyente. I mean, it looks like that's the only way out for them para kahit pa Mm. paano mabigyan nila ng credibility yung mga accusation nila, no? Yes, Pero nagsalita ka rin naman, deal. Sabihin mo oo, na lahat. oo. And from the perspective ngayon ng mga anti-corruption advocates, parang okay, this is all good. Ibubuyang-yang na lahat diyan. Pero ano ang pwedeng gamiting alas ng mga Duterte camp dito? If indeed yung ipupursue nila yung corruption investigation, this time hindi lang yung nangyari during the Marcos administration, but na malinaw naman talaga kahit pinapanood ko yung hearing kahapon kay Diskaya, nagro-roll call siya ng mga Marcos affiliated individuals. Kita mo talaga yung power play na nangyayari. Alam mong may bumulong or may nagkumpas nito from the Duterte camp. Pero ano yung pwedeng pangontra ng mga Duterte dito sa tingin mo? Ah, medyo unless meron silang hawak na sariling bombshell, ah, mahirapan sila kasi ang mga Marcos ang nasa poder. And then Speaker Romualdez is still the speaker. Natanggal si Cheese. And Mhm. we cannot expect Soto to be that sympathetic sa mga Duterte, considering na hindi siya binoto ng mga yan for the Senate presidency. So, ano yan? Mahihirapan. And I think this is possibly the game plan now ng mga Marcoses na itong fight against corruption tatamaan ng Duterte. Pero syempre, marami rin kasing problema sa Mhm. panahon ni Marcos eh. So, Mhm. ako na lang, ang hope ko dyan, maglabas, magbatuhan sila ng putik hanggang pareho silang lumubog sa putik at hindi na sila makabangon sa putik. At may iba naman, ibang liderato naman ang umusbong at hopefully come 2028, hindi na Marcos at Duterte na lang ang ating pinagpipilian. Pero parang for all intents and purposes dito sa pagdating sa Senado at saka sa Kongreso, dedo na mga Duterte, no? It Mukha. might seem that way, oo. Pero yung results ng elections are still very relevant kasi hanggang 2028 yan at saka yung popularity ng mga Duterte, hindi ko alam kung natitinag na. Mm. So yan ang mga titingnan natin. And then, narinig mo na siguro yung hearing sa ICC na postpone Yeah, of dahil course. unfit daw si Duterte. So I don't know how that will play out. Alam mo naman yung mga taong kawawa ang dating iba rin ang simpatsya minsan ng publiko sa mga yan. But all this will play Yeah. out. Tandaan natin, meron ding move sa Kongreso ngayon na amyendahan ang konstitusyon Oh, para yeah. ibaba ang age requirement ng president. Do you think that's serious? At medyo, kung seryoso yan, medyo nakikita na natin sino anong play yan. Mhm. Ah, At hindi lang si Vico. baka si Sandro ang ano Yeah, dyan. exactly. Because Yes, yun yung yun pinakamalaking problema nila yung walang succession manok. Yes, wala Eh, pang manok ang eh, Marcos. and it looks like right now Martin Romualdez just doesn't have the cachet to be even be considered as the Marcos family's front Well, runner in ang 2028. problema, lahat sila mababahiran itong corruption Yes. issue. Walang So makakatakas dyan. So wait, ang tingin mo itong panukalang ibaba yung age ng pagtakbo sa presidente. I mean, this is kasi nung mabasa ko yan parang sandali, parang seryoso ba to? Parang, how likely is it na mangyari? Alam mo naman sa House, Well, sa bagay. mag-e-election na, kailangan ng pondo. Ganyan lang kasimple yan. So kaya nilang itulak yan. Sa Senate ang labanan talaga dyan. Okay. I mean, But if you if it will be parang ang okay. nabasa ko, constitutional convention eh. Okay. So may Okay. ganung formula. So ihahalal mo ngayon yung mga uupo. Hindi yung isa na Anyways puro to mga skin the senado. cat. Mm-hmm.
Kaya these are very fluid times, exciting times. At mahalaga dyan na wag tayo maliligaw. Yeah. Ah, and eyes on the ball tayo dyan. Yeah, yeah, that's true, no? Kung yung teorya na yan na halimbawa si Sandro ang tatakbong presidente, the likelihood of the Marcoses retaining influence and power 2028 and beyond is medyo lumalaki. Pangbangga nila kay Sara Duterte, ano? Mm. Um, but as you pointed out kanina, popular pa rin yung mga Duterte and this will might go on. That actually brings me to my point about ano ang magiging tingin mo papel ng disinformation dito? Because I was just in a conversation with Regine Cabato last night while the ICC thing was going on. And isa yun sa mga fears niya na itong massive disinformation campaign ng tinatawag niyang disinformation cyborgs ng mga Duterte, aalagwa at aalagwa pa yan in the coming years. You think there's a valid concern or we're reading too much into that? Valid concern yan. Kasi given yung strategic importance ng social media ngayon, talagang yan na yung bagong arena ng labanan eh. Mhm. Na ang nakakalawang talaga dyan eh yung mga may capacity to influence sabihin na natin the algorithm. Mhm. Diyan papasok ngayon yung mga troll farms and very sophisticated ang operations. Di na lang usapin ito ng mga PR agencies na may backyard industry sa ganyan. Remember, may mga manok din ang US at China dito sa dalawang kampong ito. Ang Duterte, malapit sa China, ang Marcos malapit sa US. So these are also the key players sa information war. Mhm. Um, Kaya ano yan, talagang it will be used. Gagamitin talaga ang disinformation sa anumang agenda ng dalawang kampong ito. And with Duterte's backs now against the wall, I think wala na silang pwede pang gamitin na kumbaga within the reach na pwede nilang gamitin to keep themselves in power. I mean, that's kind of the thinking, right? Yes, and they will maximize yung popularity and charisma pa rin na hawak ng Duterte. Okay. Ah and ano yan eh, ah gustong-gusto ng social media yan eh. Yeah. Yung mga pronouncements, yung mga outrageous statements, yung pang-aaway, ah yan ang gustong-gusto ng algorithm ng social media. Mhm. Ay alam naman natin si Bongbong, hindi ganyan ang style. Mhm. Ah, so kaya tingin ko may ibang lamang ang mga Duterte sa uh, social media because of their style Yeah, yeah, ng yeah. pananalita at messaging. Dito mo makikita pa rin yung papel ng mga kritiko ng mga ng mass movement na ilantad or di kaya ipahayag itong mga nangyayari pagdating sa corruption, pagdating sa misgovernance, ano. At dito tingin natin mas lalong nagiging mahalaga yung papel nila. Saan lulugar ngayon dito yung mass movement in terms of really pushing for these issues and kalampagin yung mga nasa poder? Tingin ko ang task ng mass movement sa ngayon, ah, itulak pa itong mga investigations on corruption at maipakita sa mamamayan na hindi lang ito usapin ng ilang mga bulok na opisyal, pero ito ay isang sistema. It is systematic in nature. At mainam nga na nailalantad lahat ng detalye kasi mas nakikita ng taong bayan na sistema ang problema dito. Kahit sino ilagay mo sa pwesto dyan, pag ganyan ang sistema, yung mga SOP, etc., magpapatuloy lang itong corruption in one form or another. So yun, paglalantad pa, pagsisiwalat ng mga uh, ugat ng suliranin nitong corruption. But at the same time, kailangan sooner than later makapag-present na tayo ng alternative sa mga Marcos at Duterte. Ang isang danger na napapansin natin sa ilang mga kritiko or opposition groups, pumapasok sila doon sa it's a choice between Duterte and Marcos, and because Marcos is the lesser evil, eh, yung Duterte lang birahin natin. Quiet Mhm. muna tayo sa Marcos. And I think that was apparent in the budget hearings kahapon ba o nung isang araw Mhm. kung saan yung Office of the President ay isinalang sa Kongreso at ni hindi pinag-usapan.
binigyan ito ng institutional courtesy ng Kongreso, automatic, no? Wala nang tanong-tanong. At ang nag-object lang dyan, kakarampot na bilang ng mga congressmen. Of course, the Makabayan Bloc, yung dalawang members ng Makabayan Bloc voted no, may isang liberal yata, isang others. But some in the broad opposition were not even present to register their objection. Wow, yeah. So yun yung ayaw nating mangyari na sige, bibirahin natin ng Duterte pero we go soft on the Marcoses. Because alam naman natin na kung ang budget ang pag-uusapan from 2023 until 2025, si Bongbong Marcos na yan. Mhm. And siya ang nag-propose ng budget, siya ang pumayag na may insertions, siya ang pumirma ng budget. So hindi siya dapat makaligtas at hindi tayo dapat malansin ng mga paiyak-iyak yung expressions of outrage ng president because they knew all along what Yeah. they were getting into. Kaya nga lang, na-booking. Yeah. Dahil nga, yung baha, obvious na Yeah, obvious na yung mga ghost project at substandard, so hindi na maitago. Hindi pwede ngayong magmamalinis din si Marcos at sasabihin niya, hindi ko alam yan. Of course Mhm. not. Yeah, ang ano dito is huwag magpalansi sa mga tinatawag nilang performative Yan, oo. politics. Oo. Ang usong-uso niyan ngayon eh. Anyway, Naiyak-iyak pa Ted, eh. yeah, oh. Ted, salamat ng marami sa panahon at sa analysis, sa insights mo. Mga kaibigan, si Teddy Casino po, ang chairman ng Bagong Alyansa Makabayan. Salamat ng marami, good morning at mabuhay kayo. Thank you, Kaloy. Gandang umaga po.